Ang simbahan sa Silay. Magandang gabi, mga kalagim. Ang kwento natin ngayon ay nagmumula sa isang lugar na puno ng kasaysayan, pero mas puno ng lihim. Ang Silay, isang city sa Negros Occidental. Minsan ay dubbed na the Paris of Negros. Ito ay isinulat ni Mark, isang history student, nakasama sa isang archaeological research team. Ang kanilang mission, ang maghukay ng historical archaeological discoveries noong Spanish era. Ang kanilang nahanap, ang isang bagay na dapat ay nanatiling nakabaon. Ito ang kwento ni Mark. Noong Hunyo 2019, sinimulan namin ang aming field research. Target namin, ang lumang bell tower ng isang simbahan sa Silay, Negros Occidental. Sa mga records, ito ay itinayo noong Spanish era, pero ilang beses nang nasunog at nawasak. Ang tanging natira ay ang matibay na batong pundasyon. 5 kami sa team, si Leia, ang project head, architectural researcher, logical, confident at hindi basta-basta naniniwala sa superstitious beliefs. Si Kath, ang analyst, data scientist, lahat ng bagay kailangang may scientific evidence. Si Toby and Kiko, ang tech guys. Sila ang may hawak ng drone, mga sensor, at ang audio recording equipment. At ako, si Mark, ang history major. Ako ang nagbabasa ng mga lumang dokumento at naghahanap ng mga kwento ng bayan. Sabi ni Leah, hanapin natin ang orihinal na pundasyon. Baka may makita tayong pre-colonial structure sa ilalim ng baptismal font. Ang ginamit naming guide, si Mang Ben, isang lokal, dating foreman sa lumang hasyenda. Mabait si Mang Ben. Hindi nakikialam, pero laging nakatingin. Laging may dalang rosaryo at may suot na sombrero na butas-butas. Nagsimula kaming maghukay sa likod ng bell tower, sa parteng walang masyadong debris. Habang nagre-record si Toby ng mga coordinate gamit ang drone, lumapit si Mang Ben kay Leia. Ma'am Leia, mahinang sabi ni Mang Ben, alam niyo po ba kung bakit dito itinayo ang kampanaryo, bell tower in English? Sagot ni Leia, dahil ito ang pinakamataas na lupa sa baryo. Umiling si Mang Ben. Hindi po. Dito po ang pinakamalalim. Dito po nakabaon ng isang bagay na matanda pa sa mga Kastila. Sabi ng mga matatanda sa amin, hindi po itinayo ang bell tower upang pagdasalan. Itinayo ito bilang selyo ng sinaunang nilalang na tinatawag na tagabantay. Natawa si Kath na nakarinig. Mang Ben, puro myth na po yan. Kailangan namin ng data. Pero seryoso si Mang Ben. Pilin ko lang ma'am, hukayin nyo lang po kung anong itinayo. Huwag na huwag po kayong huhukay ng kung anong nakabaon. Huwag na huwag kayong kukuha ng anuman na hindi sa inyo. Kapag kumuha kayo, may kapalit. Hindi pinansin ni Leia. Pero ako, kinabahan ako. Parang biglang lumamig ang simoy ng hangin. Kahit 2:00 ng hapon. Bandang hapon, ginamit ni Toby ang drone para gumawa ng 3D mapping ng buong compound. Ilang minuto lang, nag-glitch ang monitor niya. Toby, anong nangyari? Hindi ba fully charged ang battery? Tanong ni Kiko. Hindi pre, ewan ko. Biglang nag-blackout ang feed. Hintay lang, ire-reset ko. Sagot ni Toby. Nung na-reset na niya, nakita namin ang huling frame na na-record sa tuktok ng balwarte ng bell tower na sobrang sira na at hindi na maakyat. May nakita kaming anino. Mataas, payat, at kulay itim. Nakatayo ito, nakatingin diretso sa amin. Parang may balabal. Sino yan? Walang tao dyan, sabi ni Kath. Pero parang nagdududa na rin siya. Nag-zoom in kami. Ang anino, sobrang dark niya. Walang detalye. Parang butas sa liwanag. Pero ang pwesto niya, imposibleng akyatin ng walang gear. Sinubukan ni Toby i-rewind ang video. Ayaw gumana. Corrupted na ang file. Interference lang yan. Siguro, may magnetic anomaly sa mga lumang bato. Sabi ni Leia. Pilit na pinapakalma kami. Pero nakita ko, namumutla na rin siya. Kahit pagod kami, hindi kami nakatulog ng maayos. Ang tent namin ay itinayo sa gilid ng bell tower.
malapit sa hinuhukay namin. Mga 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa ingay. Hindi ingay ng kuliglig, boses ng tao. Parang chanting mula sa loob ng ruins ng bell tower. Isang boses na malalim, parang pari na nagdarasal sa Latin, pero may kasamang singing ng babae. Ginising ko si Toby. Toby, dinig mo yon? May nagdarasal. Agad na inilabas ni Toby ang kanyang audio recorder. Itinapat namin sa ruins. Nakafocus kami sa ingay. Sa loob ng ilang segundo, narinig namin sa recorder ang boses. Nag-chanting, nag-singing. Parang misa, pero may primitive na tunog. Tapos, biglang nag-static ang recording. Nawala ang chanting. Tanging ingay ng kuliglig at static na lang. Pero sa dulo ng static, may narinig akong bulong. Malalim, parang gumagapang mula sa ilalim ng lupa. Hinahanap namin ang boses sa playback. Paulit-ulit, doon namin narinig. Bulong, ibalik, ibalik, ibalik. Nagkatinginan kami ni Toby. Parehas kaming nanginginig. Anong ibabalik? Ng gabing iyon, hindi na kami natulog. Nag-decide kami. Bukas, pupunta kami sa bayan kung saan nakatira si Mang Ben. Kukunin namin ang blessing niya at ng shaman sa lugar dahil bisita lamang kami. Pero huli na, dahil pagdating ng umaga, wala na si Mang Ben sa bayan. At ang desisyon ni Leia, hindi blessing ang kailangan dahil baka mga batang nang paprank lang yung na-record namin. Kailangan raw naming bumalik sa trabaho. Hukayin natin, kailangan nating malaman kung ano ang nasa ilalim ng pundasyon, sabi ni Leia. Ito ang trabaho natin. Kahit takot na takot kami, sumunod kami sa kanya. Sabi ni Kath, scientific curiosity. Sabi ko, basta maging respectful tayo. Bumalik kami ng bell tower at hukay ng hukay. Hanggang sa lumampas kami sa orihinal na pundasyon ng simbahan. Doon na kami nagkamali. Hanggang dyan muna ang part 1 dahil na kailangan ko pa i-animate ang part 2. If you want to support the channel para mas buo episodes natin, please do subscribe and comment to help our community grow. Hanggang sa muli, mga kalagim.